Senado, maanghang kung siya'y makipagtalastasan. Sa kusina, umaapoy din kaya ang kanyang lulutuin. Para kay Senator Jamby Madrigal, kung anong anghang ng kanyang mga birada sa politika. Linuluto tayo sa sariling mantika. Yung kaban ng bayan ay kinakalikot niya. Siya ring tindi ng anghang na nagpapasarap naman sa pambatong putahe ng mga Bicolano. Mainit talaga ho itong iluluto natin. Alam niyo, Jessica, kasi ang lolo ko Bicolano. Ang nag-aapoy na vegetarian laing. Unahin natin yung sili na labuyo at yung green sili. Wow, iba to. Kasi usually bawang ang unang ginigisa, Senator. Sili. Kasi Bicolano po tayo. Oo, sili agad. Sili muna. Dagdagan natin ng red onions, ng sibuyas, luya. Mukhang ayaw nyo nung medyo sunog na bawang, na? Kasi ang hinuhuli laing nyo. dapat mag-simmer eh. Oh. Hindi dapat masunog kasi pag ang bawang ay masunog, mapait na. Parang sa Senado din, Senator, no? Bawal masunog yung mga... Paano ba yung mga nasusunog ng mga testigo nyo doon? Hindi naman nasusunog, nagigisa lang. Nagigisa sila. Hindi nagtagal, inilagay na ang dahon ng gabi. Ang importante dito, wag natin masyadong haluin kasi kundi daw papait. Laing talaga special yan. I've never met a foreigner umayaw sa laing. Oh. Nagluluto ba kayo madalas, Senator? Alam mo yung mother ko, siya ay isang Kapampangan na talagang we grew up nagluluto. Habang hinihintay maluto ang laing, naging mainit din ang usapan namin tungkol sa politika. Bakit nga ho pala kayo bigla-bigla nag-announce na tatakbo? Ang pag-anunsyo ko ay dahil sa prinsipyo at hindi dahil sa ambisyon. Sabi ko, bakit I can make more of a difference in an executive position. And that is all. Kung matalo ako, at least I tried. Kaya lang daw kayo tumakbo para asarin si Senator Villar. Tulong na lang sa taong bayan na maipakita kung ang tunay niyang pagkatao. At para sa amin, makakasama ito sa bayan. Tila hindi nga maawat sa pag-iinit si Senator Madrigal. Napadagdag tuloy siya ng sili. Ayan mga ilang sili na para hindi naman hiniwa, pang lasa lang. Kasing anghang ng mga tanong nyo pagka nagkaka-investigasyon sa Opo, Senado. Jessica. At upang mabalanse raw ang anghang ng laing, gagawa naman siya ng matamis na panghimagas. Baked mango. Yes, this is Tita Chito's famous. I have seen her serve this to diplomats. Kasalukuyang pinaglalabanan sa korte ni na Madrigal kontra sarili niyang kapatid at ng kanyang pinsan ang yamang iniwan ng kanilang tiyahin, si Chito Madrigal Collantes. Gayunman, may isang namana si Jamby na tiyak na hindi na maaagaw sa kanya. Ito talaga paborito ng maraming tao kasi masarap talaga ito. Magagalit yung tita ko sa akin kasi dapat secret yung recipe nito eh. Pag buhay siya, hindi niya papayagan na i-share Hindi nito. siguro. Pero kung sigurado siyang mananalo ako bilang presidente, dahil sa recipe na ito, siguro papayagan niya. Simple lang daw itong gawin. I-roll nyo sa brown sugar yung mango, isa-isa. Sunod namang inihalo ang rum at butter at saka isinalang sa oven. 350. Madam Jessica, ayan, pako salad. Bibigyan kita ng laing na sana naman hindi masyadong maanghang. Ang sarap, Senator. Kuhang-kuha ninyo yung pagka-Bicolano ng laing. At syempre, heto na ang pinakahinihintay kong dessert. This is a real Christmas dish. Decadent. Sinful. Ang sarap. Many have asked for the recipe, few have succeeded. Ngayon alam ko na. A very deep pleasure to cook for you because you like to eat. Kung meron
meron ka raw itinanim, meron ka ring aanihin. Ang kilalang environmentalist at organic farmer na si Nicky Perlas, sumabak na rin sa politika. Sa linggong ito, dinisqualify ng COMELEC ang kandidatong si Nicky Perlas. Pero iaapela niya raw ito. Bago ang pasya ng COMELEC, isa si Perlas sa mga nagpamalas ng kanyang husay sa kusina. Namitas siya ng dahon ng basil, isang klase ng herb. At ito ang kanyang gagawing pesto. Kasi po yung pesto, yun ho yung dinurog na dahon ng basil. Usually sa mga Italiano, nilalagay nila sa pasta. Bakit nga naman hindi pwede sa kanin? Pareho namang carbohydrates yun, di ba, Nicky? Exactly. Tayo dito, rice growing country tayo. So, subukan natin. Oo nga, masarap pa. Agad na dinurog ni Nicky ang mga napitas na dahon ng basil. Sunod itong hinaluan ng bawang at kasoy. Kung walang blender, pwede rin itong gawin sa almires. Ang ginagamit natin ng oil is olive oil. The second healthiest oil, next to coconut oil. Muli itong inilagay sa blender. Tinitsura niya. Looks like pesto. No? Yes, it is pesto. Masarap. Sarap. Hindi man siya kaaya-ayang tignan, I assure you, masarap po ito. Sa kanin, sa pasta, kahit sa tinapay, di ba? Yes. Healthy. Sunod na inihanda ni Nicky ang kanyang special dressing para sa mixed green salad. Pinaghalo-halo ang olive oil, organic apple cider vinegar, at amino acid na mula sa soybean. Sunod itong nilagyan ng bawang, honey, at iba't ibang mga herbs at kalamansi. Itong dressing na to, tama-tama lahat ng lasa naghalo-halo. Yes, may political lesson siya. Different identities nilalagay mo together to create something new. Ayun nga. Ito yung sa peace process. Okay. Habang hinihintay na maluto ang sinaing na brown rice, naging seryoso ang aming usapan. Ang hindi alam ng marami siguro na ikaw ang isa sa mga naunang nagpasimuno ng organic farming dito sa Pilipinas. Dahil kasi dati chemical farmer ako. Okay. I was spraying almost every day. Kaya sinabi ko, hindi ko pwedeng pakainin to sa tao, halos ang daming lason. So naghanap ako ng methodology na matanggal yung paggamit ng lason, pesticides, sa gulay. Ngayon naman, gusto raw niyang magtanim ng bagong binhi sa politika. So ito palang pagtakbo mo, Nicky, it's out of frustration or is it out of sheer inspiration na may magagawa ka? It's both. It's both. Ang sheer frustration dito, nakikita ko yung si Marcos sinira yung mga institutions ng lipunan ng Pilipinas. Si Arroyo ginawa na rin yun, pero at the same time, mas malalim yung impact ni Arroyo kasi sinisira na rin niya ang paniwala natin sa sarili natin. So sabi ko, kailangan ng bagong politika para lumabas yung tunay na galing ng Pilipino. So yun ang inspiration doon. Magkatapatan na tayo. Okay. Palagay mo ba may chance ka? Ang dami-daming tumatakbo. Kasi ang akin pananaw, nakikita ko ang daming Pilipino na sawang-sawa na sa traditional politics. Very quiet lang kami, Jessica, actually, pero sa grassroots level, nandun yung suporta malakas. Kaya mo ba ang all-out